po ang Diyos. Palapakan nga po natin. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We glorify your name, O Jesus. Kaya papatayin ko po kayo ulit, pasensya na, para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong banal na kasulatan, at alam ko pong lahat naman po ay may dala. Kung wala yung mga tamad, tingnan nyo lang yung screen. Okay. Kasi maraming tamad na Kristiyano. Pero dapat, daladala nyo po lagi yung Bible ninyo. Hello? Okay? Sabi po sa Galatians chapter 2, verse 20, naka-off yun? Okay. Dito lang ako titingin. Sige, sabi po rito sa Galatians 2, verse 20, King James Version po ito, kinuha ko po sa King James Version. Ito po ang sabi, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Ulitin ko po, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tayo po isang daling manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito na binigay mo sa amin. At kami pong lahat ay tinipon mo ngayong araw upang kami po'y magpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, patawarin mo kami kung kami may nagkulang, nagkamali, nagkasala sa mga nakarang sandali ng aming pong buhay. Kasihan mo kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Let your anointing blow lagi po sa aming mga buhay. At sinasabi ko, ano man balakit ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At patuloy, O Lord, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Itinataas kita, Panginoong Jesus, mapupurihan ka sa bawat buhay at puso ng bawat isa. Tunay na kumilos ka sa amin ngayon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na po kayo maupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, sabihin mo nga po sa katabi mo, at madalas ko po itong sinasabi, huwag kang magulo at ako'y makikinig na ng salita ng Diyos. Yung iba napapangiti at natatawa kasi salam nila kung ano yung sasabihin ko. Hello? Okay? At yung mga sinabihan naman, sabihin mo sa kanya, lalo ka na huwag kang magulo kasi makikinig ako ng salita ng Diyos. Okay? Praise the Lord. So, ibig sabihin, wala manggugulo sa atin. Kasi pinag-pray na natin na hindi manggugulo si Satanas. Hello? 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 Parang sinasabi mong, Pastor, ako yung Satanas. Hindi ko sinasabi. Okay. Basta huwag lang tayo magulo. Okay? So, paki-silent tapunin niyo yung inyong mga cellphone. Okay? At isa-silent ko rin po yung cellphone ko. Para na sa ganon, hindi naman po tumaas yung kilay nung nung katabi ninyo. Di ba? Sinabi nang huwag magulo eh. Tumaas pa yung kilay. Ayan, di ba? Praise the Lord. Ang title po ng pag-uusapan po natin ay ito. Ayan. Crucified with Christ. Ayan. Pag-usapan po natin. Pag sinabi pong crucified with Christ, sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan, may Pastor Kiko pa. Ang galing ha. Sabi ganon. Crucified with Christ, pag sinabi po ay ipinangako, kasama si Kristo. Okay? O ipinako kay Kristo. Ganun lang po yun. Crucified with Christ. Yan po yung pag-uusapan natin sa buong araw na ito. Okay lang sa inyo? Okay lang? Buong araw. Diba? Kasi tinanong ko na po si Maribik, may pakain pa rin ba rito? Sabi niya, papakainin ka, huwag ka mag-alala. Okay. So, buong araw tayo. Okay? So, praise the Lord. Kaya sabi niya, crucified with Christ. Ito po yun eh. Personal po sa akin is this verse with praise. Nang sabi po diyan, I have been crucified with Christ, nevertheless, I live, yet not I, sabi po dito, but Christ liveth in me. Personal po sa akin yung verse na yan, o yung praise na yan, na ako po ay kasamang ipinangako ni Kristo. No? Sabi niya, nevertheless, kaya ako yung mabubuhay, yet not, ang buhay na ito, hindi ako yung nabubuhay, kundi si Kristo ang siyang nabubuhay sa akin. Tanong. Okay? Kasi sa panahon po ngayon, marami nagsasabi, okay, Kristiyano ako. Talaga? Okay. Pag sinabi mong Kristiyano, ang sabi po dun sa talata, kaya personal sa akin po yan. Ang sabi po kasi ng talata dyan, si Kristo na yung nabubuhay sa akin. So, ibig sabihin, pag nabubuhay sa akin si Kristo, ano ba siya sa iyo at sa akin?
Kaya maraming nagsasabi, Kristiyano po ako. Okay. Kaya lang bakit ganun ka? Sabi nung iba, Kristiyano ka pero chismoso ka. Hello? O chismoso. Kristiyano ka pero mainitin ang ulo mo. Hello? Diba? Kristiyano ka pero ito yung mga bagay na parang hindi yata tama. Kasi pag sinabi mo kasing Christ liveth in me, sa lahat ng aspeto ng ating pumbuhay o aking buhay, kailangan nakikita yon. Hindi lang po yan sa salita, sa isip o sa gawa. Kung hindi ang nakikita sa atin, yung mismong si Kristo, yung pagka-Diyos ng Diyos na si Kristo Jesus, nakikita sa iyo. Hello? Are you with me? Nakuha po ninyo? Christ liveth in me. Kaya personal po sa akin yun. Kaya every time na ako po'y lalabas ng bahay, sinasabi ko na kagad, Lord, panalangin ko yun. Kaya mahalaga po yung panalangin eh. I always pray, Lord, ikaw po yung mag-lead sa akin. Sa tuwing may kakausapin akong tao, kung meron mang mga daan o whatever, kung saan man ako dadaan, hayaan mo na si Kristo yung makita sa akin ng tao. Kahit na ba ginagalit niya ako, makikita niya si Kristo na hindi na magagalit. Hello. Lord, tahimik. Sabihin mo lang, pagka para sa iyo, sabihin mo lang, Amen. Akin po yun. Ha, di ba? Di ba? Kasi sa panahon po ngayon, sinabi naman po ng banal na kasulatan yan, marami sa bago dumating si Kristo ay aalis sa pananampalataya. Ibig sabihin, ng aalis sa pananampalataya, yung turo ng Diyos o yung gawi ng Panginoon nawawala. Bakit? Sumasama ang Panginoon, ang bundong ito. Amen? O, pansinin nyo. Ito yung sabi ko. Sa social media, kung kayo po'y nag-aano ng social media, kulang na lang na ayoko na lang social media, kaya lang kasi pastor po ako at isa po akong opisyal na pastor, kailangan kong gawin yon kasi yung mga kapwa natin pastor at yung mga members, dun lang nila ako nako-contact. Pero kung maaari, ayaw kong tingnan yung social media. Bakit? Ang daming negative eh. Alam niyo yon? Kaya lahat ng mga negative doon, binablock ko. Ayan. Kung kayo po yung na-block ko, pasensya na, nasama lang kayo. Hello? So, hindi ka lalagalo. Ay, sorry po. Saan po ba yun? Sabihin niyo lang sa akin. Hindi niyo ako, pasensya na po, na ko lang kayo. Na-accidentally, kasi nasama kayo doon sa kung ano. Kasi ito po yun. Sample lang, sample. Sa panahon po ngayon, sabi nga doon ng marami, nako, sabing gano'n, ikulong yung mga magnanakaw. Di ba? Lalo na sa flood control, pag taga-Bulacan ka, taga-Oriental Mindoro. Kamusta po yung mga nasa Mindoro natin, Ate Rex? Di ba? Ikulong, magnanakaw, sigaw. Tapos pag tinitignan mo, andun yung mga taga-Bethel. Yes! Andun yung mga taga-Bethel. Sinabi ko, taga-Bethel, Ate Amy, ha? Hindi ko sinabing Caloocan, San Juan, Valenzuela, Mindoro, basta taga-Bethel. Ngayon, bahala na kayo kung sino yun. Pero nakikita ko, kung mag-comment, ganun na lang. Oo nga, ikulong yan, ikulong. Ay, ganun. Merong ganyang Kristiyano, sabi nga sa akin, Pastor, di ba? Nakakalungkot, sabi niya ganun. Oh yes, sabi ko, nakakalungkot talaga. Kaya lang, ano ngayon ang gagawin mo? Sabi ko gano'n. Dapat, kulong po yan. Gano'n. Okay. Sample. Sino sa inyo rito ang nagtrabaho sa office? Lahat kayo, correct? Tama ba? Ay, walang nagtrabaho sa inyo? Okay? O sino sa inyo rito pumasok sa eskwelahan? O lahat kayo, di ba? Okay. Sa isang banda, sa buong panang buhay mo, no, ikaw ay nasa eskwela, sa office, o kahit saan ka nandun, wala ba sa inyo na nakauwi ng isang paperclip? Sinasadya man o hindi sinasadya? Yung paperclip ng office o ng school, nailagay sa bulsa. Tapos pag ganun mo, oy, paperclip to ah! Ganun ah. Tapos pagdating mo sa bahay, okay lang, akin na to. Ano tawag doon sa tinatawag natin
Yung sa flood control na bilyon-bilyon, sabi natin magnanakaw. Ngayon ikaw, inuwi mo yung hindi sa'yo, ano tawag din sa'yo? Ano po? Nangupit lang, sabi na. Nangupit lang po ako, hindi ako magnanakaw. Ganon din. Yun din po yung prinsipyo, magnanakaw din. Tapos sigaw ka na, sigaw. Ikulong, ikulong! O, pati yung presidente nadamay, di ba? Ikulong. Pero, etong taga Bethel ka eh. Make sense? Taga Bethel ka. Ang tatanungin lang, saan Bethel yan, pastor? Di siguro yan taga San Juan. Ay, hindi ko rin alam. Pero taga Bethel eh. Hello? Amen? Di ba parehas lang? Kahit na yung pad paper, yung isang pad paper, o kaya bond paper, di ba? Okay? Kaya ako po, hiningi ko na po ng tawad yan sa Panginoon. Kasi in one way or the other, hindi mo naman alam, di ba? Akala mo lang, okay lang yun, di ba? Pero hindi, kinuha mo rin eh. Hindi sa'yo. Unang-una, sinuplayan ng opisina. Correct? Maging dito sa church, may opisina tayo. Okay? Maribig, maraming magsosoli ng bond paper at saka paper clip sa'yo. Ang tabayanan mo na. Okay? Di ba? Maging sa school. Di ba? Nakuha mo, hindi sa'yo. Lapis. Uy, maganda yung lapis nung kaklase ko. Di ba? May pangalan pa yon, kinukuha mo yung pangalan para lalagyan mo ng pangalan mo. Anong sense po nun? Ito po ang sinasabi ko. Kaya personal po sa akin, yung talata na yan, na Christ liveth in me. Tayong mga Kristiyano po, o kung tawagin ko nga po hindi Kristiyano, mga believers, dapat tayong mga believers o mananampalataya ni Kristo, makita sa atin na talagang si Kristo po yung nabubuhay sa atin. Pag sinabing nabubuhay, kumikilos, nagsasalita, nag-iisip, at lahat ng bagay ginagawa niya, siya si Kristo. Amen? Amen? Si Kristo yung kumikilos. Si Kristo yung gumagawa, si Kristo yung nagsasalita, si Kristo yung nagbemensahe, si Kristo yung naggagawa ng making disciples in everyone. Amen? Amen? Hallelujah. Na ang lahat ng tao, tinitingnan niya, mapapahamak. At pag napahamak to, kung hindi ko siya shesheran, hindi ko siya pagpipray, mapapahamak tong taon to. Bakit? Ganon si Kristo. Kaya nga, bago siya umalis, ano sabi niya? Go! And make disciples. Hindi niya naman sinabi, go and save people. No. Go and make disciples. Ibig sabihin, make disciples is yung sinusunod si Kristo Jesus, sumusunod sa yapak ng Diyos niya si Kristo Jesus. Amen? Pakiclick po uli. Salamat po sa ating team ng technical. Nakalimutan ko po kasi ito. Sabi niya, ito po sabi niya, ito po ang ibig sabihin niya, these words means, destroying my independence with my own hand. Hallelujah. Kasi niyo po yan. This word, ito pong talatang ito, o praise na ito, is destroying my independence with my own hand. Yung aking kalayaan, wala na yun. Hello? Parang, karapatan ko yan! Hello? Wala na yan. No? Karapatan na ito lagi ng Diyos sa buhay ko. I'm destroying my independence with my own hand and, surrendering myself to the supreme power of the Lord Jesus Christ. Woo! Hallelujah! Surrender. Pag sinabi pong surrender, taas yung kamay, dalawa yan. May mic lang ako, o yan. Dalawa po yan. Surrendering myself. Yung buhay ko po to the supreme power of the Lord Jesus Christ. At yung sumunod, and no one else can do this for me. At walang pwedeng gumawa nito para sa akin. Bakit? I must do it myself. Kailangan mong gawin, kailangan kong gawin. Na i-surrender yung aking pumbubumpay sa supreme power ng Diyos. And of course, ano yun? Dinidestroy ko o aking pong sinisira ang aking kalayaan o pagiging malaya, hallelujah, o kasarilaan
sabi nga, sa pamamagitan ng aking sariling kamay at pagsuko ng aking sarili sa pinakamataas na kapangyarihan ng Panginoong Hesus. At walang ibang makakagawa nito para sa akin. Ako mismo ang dapat gumawa nito. Amen? Hallelujah. At ang sabi pa rito, God may bring me to the point of surrender 365 times a year. But He cannot force me because surrender here is breaking the veil of my individual freedom from God. Alam niyo yon? No? Yung surrender na sinasabi rito, yung pagka tayo po, suko na ako, ang ibig lang pong sabihin niyan is you breaking the veil. Yung hadlang o yung bagay na humahadlang sa'yo, hallelujah, o sa akin, di ba, of my individual freedom from God. Kasi ang bawat tao, meron po silang sinasabi nila, freedom! Malaya na tayo. Nasa demokrasya. Hallelujah! Sabi pa ganun. May hallelujah pa. Diba? Kasi we have a democracy. Diba? Diba? Kaya meron din iba. Sabi nga, buti pa sa DDS. DDS talaga no? Diba? Kasi may kamay na bakal. Diba? Alam nyo, hindi naman po kailangan ng kamay bakal o malambya ang presidente mo o sabihin natin matigas yung presidente. No. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung leader. Ikaw at ako. Amen? Ano ka ba? Kay Kristo. Yung bang kalayaan mo na gumawa ng lahat ng bagay, gagawin mo na lang? No, hindi. Kasi dapat, yung bail na yan, yung surrender life, dapat nandun ka. Nakapaloob ka doon saan? Hallelujah. Sa Diyos. Kaya hindi yung freedom mo, yung kalayaan mo, di ba? Ay hindi po from God, sabing gano'n. Ito po, sabi kaya, my individual freedom from God. Hallelujah. Hallelujah. Sa Tagalog, ano sabi? Ito po sabi sa Tagalog. Okay, maaaring dalhin ako ng Diyos sa punto na pagsuko sa 365 days a year. Ngunit hindi niya ako mapipilit dahil ang pagsuko dito ay ang pagsira sa tabing ng aking individual sa kalayaan mula sa Diyos. Hallelujah. Pinalaya tayo ng Diyos. Amen? And so, what this surrender really means? Anong ibig sabihin pa nitong surrender na ito? It means bring my being into union with Him. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Sabi dyan, ang sabi po dyan, nangangahulugan po daw ito na, pagpapalaya sa aking pagkatao sa pakipag-isa sa Kanya. Tingnan niyo mabuti. Freeing my being in union with Him. Pagkakaisa sa Kanya. Pagiging isa. So, ibig sabihin, ikaw, ako, kaisa na ni Kristo. At si Kristo na mismo, ako. Hello? Baka mapunta ako kay Buloy. Siya na yung Diyos. No. Ibig sabihin, si Kristo na. Ako yun. Crucified with Christ. Yet not I that live, but Christ liveth in me. So, ibig sabihin, yung aking pagkatao ay, nakipagkaisa na sa Diyos. Kung nakipagkaisa sa Diyos, yung iyong sistema, maka-Diyos. Tama? O may tama? Hello? Amen? Hallelujah. Ang tanong, sabi nila, Pastor, bakit hindi? Ay, di ko masasagutan, sila lang pwede sumagot yan. Diba? Pero dapat, ito po yung mangyari. Not for any program of my own. No. Hallelujah. Yung pong kagandahan pag ikaw ay isang Kristiyano at ang mabuhay sa iyo si Kristo, yung banal na Espiritu, the Holy Spirit is a person. He's in us. Amen? Ang hindi ka ngayon pwede ng, yung program mo, ikaw. No? However, for complete loyalty to Jesus Christ, and few of us know anything about this kind of loyalty. Amen? Ang loyalty ko po, ang pagiging tapat ko, o katapatan ko po ay hindi sa inyo, hindi sa church na ito, hindi kay Pastor June, hindi kahit kanino. Ang katapatan ko po ay kay Kristo Jesus. Amen!
dapat ganun lahat ng mga believers. Yung mga Kristiyano, hindi yun eh. Kasi pag sinabi mo sa akin, Kristiyano ka, pagkatapos hindi ka naman naging tapat sa ating Panginoon, palagay ko, hindi ka Kristiyano. Kasi ang mga believer, yun. Kaya I always qualify when you tell me that I am a Christian, Pastor, okay. A Christian who follows o a Christian. Magkaiba yun. Kaya I always call Christians pag sumusunod at nagiging tapat yung loyalty niya sa Diyos, a believer. Hello? Kasi a believer, ginagawa niya to. Yung loyalty niya, nasa Diyos. Sa Tagalog, ang sabi po dyan, ganito. Hallelujah. Nangangahulugan na ang pagpapalaya sa aking pagkatao sa pakikipag-isa sa Kanya, hindi para sa anumang programa sa sarili ko, gayunpaman para sa ganap na katapatan kay Kristo Jesus. Hallelujah. At kaunti lang sa atin ang nakakaalam ng anumang bagay na ganito, uri ng katapatan. At sinasabi sa Marcos, sabi po dyan sa Mark, wala po yata dyan, nandyan ba? Yeah. Whoever loses his life for my sake and the gospel, sabi po ng Mark, whoever loses his life for my sake. And this is why the believer is called the iron saint. Alam niyo yun, yung iron saint? Ang ibig sabihin po yan ng iron saint is the one who is fortified, pinagtibay, and made stronger, hallelujah, by hardship and suffering. Hallelujah. Yung banal na bakal, sabi nga yan. No? O banal, tayo po yung mga banal. Tinawag tayong mga banal na bakal, sabi nga yan. Ito yung mga pinagtibay at pinalakas sa kahirapan at nagdurusa. Tingnan niyo mabuti. Yung isang Kristiyano na tinatawag na iron saints, dapat tayo yon o ikaw yon. Bakit? Kasi lahat ng sufferings, lahat ng paghihirap, pinagtitibay ka ng Diyos. You've been fortified. Amen? Kaya nga merong mga trials, suffering, di ba? Ano sabi ni Kristo? Gusto mong sumunod sa akin? Take up your cross and follow me. You know? The cross there symbolizes as the suffering of Christ. Kaya mo ba yun? Kaya dapat sa ating pong buhay, kung ano man may suffering, Lord, thank you. Nandyan ka pa rin. Kung napagtagumpayan mo yung suffering nito, itong trials na ito ng aking buhay, sa iyong buhay, mapagtatagumpayan pa rin. Amen? Naalala ko noon, pinaalala lang sa akin ngayon. At sasabihin ko na rin uli. Sabi ko gano'n sa Panginoon, Panginoon, sabi nung misis ko, wala nang pang-enroll yung aking mga anak. At wala na rin pambayad ng kuryente. Okay, sabi gano'n. Pagkatapos nun, sabi gano'n, bahala ka na, Lord. Sabi gano'n. You know what? Bago dumating yung panahon na magbabayad, di ba? Sabi ko nga gano'n, Lord, due date na. Diba? Si Judith daw, sabi nga gano'n. Diba? O tapos sabi gano'n, dumating na. Ang miral ko, 1 day, 2 days, putol. Diba? Putol ka, putol. 3 days. Aba, wala pa yung miral ko. Hindi pa rin Lord, wala pa akong pambayad. Sabi nga gano'n. Dumating 1 week. Lord, wala pa. Wala pa. Sabi nga gano'n ng Panginoon. So, ibig sabihin, di ba? Mahirap yun, may stress. Correct? Alam natin yun, di ba? Kaya lang, 1 linggo, 2 linggo, wala pa. Hello? Pero pagdating, bago dumating yung 3 linggo, hindi dumadating yung miracle eh. Hello? Yung puputol. Pagdating nun, dumating yung pagpapala ng Diyos. Woo! Sobra-sobra. Praise God! Hallelujah! Woo! At pagtapos, sabi namin, bayaran mo na yan. Pagkatapos pagbayad namin, sabi gano'n, dumating miracle. Bayad na po. Tingnan mo ang galing ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, itong mga sufferings ito, yung mga trials, whatever, dadaan ka dyan. Kaya lang, how would you take it? Di ba? How would you take it? Remember, God take all these things. Amen? Kaya nga,
pag sinabi mong crucified with Christ, dadaan ka lahat dito. Bakit? Kasi nga si Kristo yung dumaan dito eh. And in fact, sabi nga ni Kristo, you will experience trouble. Amen? Sufferings. But, sabi niya gano'n, of good heart, sabi niya yun. Diba? Sabi niya gano'n, ano po na doon? I overcome all these things. Wow! See? Yun po yung kaibahan ng isang Kristiyano sa believer. Hello? I hope na nakukuha niya ibig ko sabihin. Kasi pag believer ka, everything will be good. Bakit? Kasi believer ako eh. Pag believer ka, I always seek the Lord. I always seek His righteousness. Eh may karugtong eh. And all these things shall be added unto you. Ang gusto lang ng mga Kristiyano, hello? Yung all these things shall be added unto you. Yun yung mga Kristiyano. Pero yung believer, no. He seek first God through the Bible and through prayers. Hello? And then he seek God with His righteousness to you, and then God will move and everything will be added unto you. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya bakit? Kaya tama si Pastor Romel. Walang Kristiyanong naghihirap at walang Kristiyano o believer na nagugutom. Bakit? Lahat dinadagdag ng Diyos eh. Hello? Di ba? Lalo na yung Kristiyano, giver. Ay, wala nag-amen. Hello? Kuya Abe, wala nag-amen. Sorry ah. Lalo na pag ikaw ay mabuting tagapagbigay. Amen? Kasi nga, yun po yun eh. Yun po yung konsepto ng walang magugutom na Kristiyano. Bakit? Kasi ako, meron ako nakitang kapatid, tutulungan ko siya. Amen? Bigyan ko siya ng, tinapay. Di ba? Huwag mong bigyan ng prayer o sabi ko nga, huwag mong bigyan, in Jesus' name, mapusog ka! Mapusog ka! Hello? Hindi po mapupusog yan. Ipag-pray mo, pagkatapos, sabi mo, kapatid, ito yung 50 pesos, andyan, may tindahan, bili ka ng pandesal. O, di ba? Pandesal, isang piraso, at saka, magkano yung tubig? 20, 25. O di nabusog, pinag-pray mo pa. O di ba? Amen. Maraming ganun eh. In Jesus name, in Jesus name. Alam mo man, di ba? Maraming ganun. Anointed dyan. Hindi anointed. Hindi giver, pagka ganyan. Hello? Hello. Amen? Hallelujah. Ba't pa tayo napunta sa pagbibigay? Kuya Abe, pasensya na. Hallelujah. Praise be Jesus Christ. Praise be to God in the highest. So, okay. Sabi po yan, di ba, ng Mark, whoever loses his life for my sake and the gospel, kailangan po dating mamatay. Para saan? Sa Ebanghelyo. Hello, hallelujah. At ito ang dahilan kung bakit ang isang mananampalataya o believer ay tinawag na Iron Saints. Kasi tayo pong lahat, ay being fortified and made stronger in hardship and suffering. Kahit anong hardship and suffering, tayo pong lahat ay laging pagtitibayin ng Diyos. At ang Panginoon, lagi tayong palalakasin. Amen? Hallelujah. So, ito na po yung aking mensahe. Ano yung nakalagay kasi ito? Message. Introduction lang pala yun. Hallelujah. Kuya Dong, introduction lang. Message na. Okay. The question now is, ito po yun. The question now is, has the disruption and destruction of my or your independence attained or reached? Tanong po, dumating na ba ang pagkagambala at pagkawasak ng akin o iyong kalayaan? Hallelujah. Ano ibig sabihin ng kalayaan? Diyan sa sinasabi. Yung independence na yan. Ibig sabihin yung independence na yung pagiging selfish mo. Ikaw lagi. Yeah. Hindi pa identified yung buhay mo kay Kristo Jesus. Pag sinabi mong identified kay Kristo Jesus, ibig sabihin yung buhay mo ay si Kristo yung nakikita. Hello? Yung iyong
Kailanlan ba yan? Di ba? Yung identification mo, pagkakakilala sa'yo, ay lakay Kristo. Ayan, no? Sabi yan. Pag sinabi po yung independence, kalayaan ba? Sabi yan. Yung bang disruption yan, o yung hadlang, o distraction ng iyong independence, ay ano po? Na-attain na ba? Natagpuan mo na ba? Kung hindi, ibig sabihin, hindi ka pa malaya. Amen? Magiging malaya ka lang pag nakita mo at nalaman mo na si Kristo, anuman ang mangyari, anuman ang mga bagay na nangyayari sa paligid mo, anuman ang nangyayari sa pamilya, anuman ang nangyayari sa sarili mo, si Kristo laging buhay sa iyo. Amen. Hallelujah. Amen. Na-reach mo na ba yun? Kung hindi pa, sabihin mo, Lord, gusto ko yun. Amen? Sabihin mo, Lord, gusto ko yun. Amen? Hallelujah. Praise be to Jesus. Ano pa? Pangalawa, sabi po rito, and the one thing you and I must decide, whether we will give up or surrender ourselves to Jesus Christ without conditions. Wow. Hallelujah. Without conditions. Sabi mo nga, without condition. Sa Tagalog, walang himala. Hello. Walang kondisyon. Hallelujah. Amen. Dapat, di ba? Yun po yung pagsuko natin kay Kristo. Walang kondisyon. Lord, pag pinagpala mo ko, maglilingkod ako sa iyo. Lord, pag nangyari ito, maglilingkod ako sa iyo. No. No. Di ba? Dapat pag nagdesisyon ka, walang kondisyon. Naalala ko tuloy. Si Pastor Angie, ate, kilala niyo yun, di ba? Si Pastor Angie, sabi nga sa Francis, teka. Sabi nga, opo, Pastor. Sabi nga, punta ka dun. Saan yun? Yung may paho. Ang layo niyan dati. Diba? Ngayon malapit na lang kasi pwede kang sumakay ng jeep. Sabi nga ron, saan po yun? Dun sa may paho. Ito yung address. Sabi nga ron. Meron tayong member dun. Sabi nga ron. Punta ka, sharean mo, mag-pray ka. Yun ang sabi. Okay. Ano siyempre, ikaw, anong gagawin mo? Pastor mo yun. Punta ka ron. Sabi nga ron. Sino kasama ko? Hindi ka lang, punta ka ron. Training yun sa amin eh. Punta naman ako doon. Okay? Hanapin mo yung lugar. Pagkatapos mo hanapin yung lugar, pagpipray mo yung tao, pagpipray mo yung pamilya, o whatever, sasyaran mo ng salita na Diyos. Tapos uwi ka na. Hello? Ito yun eh. Di ba? Pero wala yung ibibigay na pera. Wala. Lakad ka. Hello? Kaya kung meron kang pera, gastos ka. Hello? Hello? Walang nag-amen. Siguro lahat kayo may pamasahe na binibigay ang Bethel. No, hindi po. Ito po yun eh. Dapat yung walang kondisyon. Ay, Pastor, hindi ako mag-ano niyan. Siya na lang. Maraming pera to eh. May kondisyon. Alam niyo, yun po yung kagandahan ng mga sa unang mga pastor namin o mga leader namin. Pinalaki po kami by faith. Hallelujah. Kasi lahat kami palalakarin, lahat kami pupunta doon, at paglakad po namin, pagpunta po namin doon, may pagpapala lagi yung Diyos. Bakit? Kasi sumunod ka ng walang kondisyon. Hello! Kaya kung ikaw, sabihin mo sa katabi mo, kung may kondisyon ka, wag na, ha? Ayan. At yung sinabihan, sabihin mo sa kanya, walang kondisyon, walang kondisyon. Amen? Yan po yung paglilingkod sa Diyos. Ito yung nangyari. Pinag-pray mo ngayon. Pagkatapos pag-pray, sinira naman sa loob. Na-bless eh. Na-bless yung pinag-pray mo. Ay, gano'n. At nung na-bless yung pinag-pray mo, ang sabi gano'n siya, brother, eto pang merienda mo. O kaya, brother, bili muna tayong merienda. O di ba? Binilang kang merienda. Di ba? 5 piso nun, meron ka ng tinapay, may soft drinks pa. Talagang galing. Di ba? Binili kang merienda. Ang masarap ng merienda nun, yung ensamada. Di ba? Yung ensamada sa bakery, mainit-init pa. Tapos may soft drinks pa yun. Sarsi-cola. Ano ba yun? Tama ba yun? Sarsa Parilla ang tawag. Ang tanda ko na. Pastor, ang tanda mo na. Hindi po, bata pa po ako. Hello. Matanda lang daw yung kalabaw. But anyway,
Nakakwento ko lang po yun, but ito po yun, sa condition po natin. And then pag uwi mo, sabi nga na saan, Brad, ito, 5 piso, pamasahe mo, papunta ng Bethel. Wow! Di ba napakaganda na, napakabuti ng Diyos? Di ba? Ang sinasabi lang dito, kung maglilingkod ka sa Diyos, at si Kristo ay nasa iyo, walang kondisyon. Ang Lord ba nag-kondisyon sa iyo na sabi niya, Kika! Sunod ka sa akin, pagpapalaki ka. No. Di ba? Kasi lahat ng bagay, tinapos na ni Kristo eh. Ang sabi niya lang, sumunod ka. Go and make disciples. Go! Hallelujah. Wala pang ang tanungan niya na, ilan na sa ngayon? Tagal mo na dito sa Bethel. Caloocan Bethel yan, ha? Okay. Ang tagal mo na sa Caloocan Bethel. Ilan na sa iyong mga daliri ang nadala mo sa Panginoon? Wala. Ano pa lang nangyari? Diba? Ilan na? Diba? Yun yung tanong ko din dun sa mga ibang mga churches, o lalo na sa church namin. Tanong ko sa kanila, bakit ikaw lang nandito? Lalo na pag matagal na dun sa church namin. Kapatid, bakit ikaw lang nandito? Asan yung tatay mo, nanay mo, yung kapatid mo, yung asawa mo, yung buong mong pamilya, nasaan? Ay, pastor! Matitigas ulo! So, yeah. Pinag-pray ko naman. Tigas ulo. Di ba? Totoo naman, ba't tigas ulo? Di ba? Kaya lang ito yun. Kung nakikita sa iyo, yung Kristo sa buhay mo, hindi magiging matigas ang ulo. Bakit? Nagdiningning yung liwanag ng Diyos. Hallelujah! At pag nagdiningning yung liwanag ng Diyos, nahahawa. At pag nahawa, hindi mo na kailangan linggo ngayon. Yeah. So, dyan magsisimula yan. Diba? Magsisimula ngayon yan pagdating dun sa kainan. Diba? Pray tayo. Opo. Pag halimbawa hindi ka nag-pray, Nay, pray ka na. Oo, di ba? Aba, tumatalab na. O, di ba? Nay, pray ka na. Oo. Pagdating doon, pag nag-pray ka, sermonan mo na. Alam mo, maganda dito, habang tayo kumakain, pag-usapan natin si Kristo. Alam mo, meron pong pwesto sa Biblia. Ano siya, saserdote. Si Nicodemo ang buhay niya, pangalan niya. Tumanggap siya sa Panginoon. Gusto niyo ba tumanggap sa Panginoon? O nagkaroon ng revival doon sa hapagkainan, pero yun, hallelujah! O na-save. O next Sunday, sama-sama tayo. Next Sunday, kasama niyo na. Ano po ibig sabihin? Itong mga bagay po nito, maliliit lang, very petty, but kaya lang sabi ko nga, ito po yung mga noon, mga bagay na nangyari po sa aking buhay. Kailangan sumunod without any condition. Amen? Hallelujah. Pangatlo, lapit ako matapos, pangatlo na eh. Hallelujah. Sabi nga, yes, no conditions at all. Sabi nga yan. There should be no condition on us. That is, we should destroy the desire for the fulfillment of our own potentials and abilities. Para daw po ano? No? Dapat nating sirain ang pagnanais para sa katuparan ng ating sariling mga potensyal at kakayahan. Kailangan po natin sirain yun. Sirain po natin yung dati nating pagkatao. Sirain mo yung dating ikaw. Kaya pag may nagpunta sa bahay ninyo, sabi mo gano'n, andyan po ba yung si Francis? Sabi mo gano'n. Sino po yun? Ito, gano'n. Yung pong dating, maloko, yung dati pong manginginom, yung dati pong ganito, ay wala na po yun. Ay nasa na po? Ikaw yung tinanong. Wala na po. Namatay na. Hello? Patay na po yun. Patay na po ba? Opo, patay na kasi yun yung hinahanap nyo. Kasi yung nandito po, yung Kix Miranda na. Hello? Di kayo rin po yun. Hindi po ako yun. Kasi ang hinahanap nyo, Francisco J. Miranda Jr. Patay na po yun. Bakit po? Namatay na. Ipinangako po kasama ni Kristo Jesus. At ang nabubuhay na sa Kanya ay si Kristo na, hindi na siya. Amen.
Hallelujah! Amen? Namatay. Pag sinabing namatay, at pag sinabing pinako, kasama mo si Kristo. Yung buhay mo noon, wala na yun. Ang nabubuhay sa iyo, sabi ganoon sa talata, yet, not I that liveth, but Christ liveth in me. Ang nakikita, si Jesus. Amen. Ayaw mag-amen, Lord. Mamaya na. Sige. Amen. O, meron ng second chance, Lord. Tatawarin mo na. Okay. Hallelujah. Sabi nga, dahil kung ito po ang mangyayari, because once this breaking point, is reached, pag natagpuan po natin, sabi po dyan, supernatural identification with our Lord Jesus Christ will occur immediately. Hallelujah! Woo! Supernatural. Hindi lang natural. May super pa. Para kang si Superman. Diba? This is a job for Superman. Supernatural. Sa Tagalog, ang sabi po dyan, ito po ang sabi sa Tagalog. Okay? Ang supernatural na pagkakakilanlan, identification sa ating Panginoon Jesucristo ay magaganap kaagad. Hallelujah. Ano po ito? Mangyayari ito. Ikaw mismo, you've been identified with Christ. Bigyan ko kayo halimbawa. May sakit, sabi sa akin. Pastor, may sakit. Okay. Ano gagawin natin? Papuntay mo ng doktor. Sa doktor, may sakit. Hindi naman po ako doktor. Hindi po magpapapray. Meron pong bata. Bata, oh. Sabi nga naman, anong kailangan mo? Papapray po ako, Pastor, kasi di ako makarinig yung ditong tenga ko. Ano ibig mo sabihin hindi makarinig? Mahina. Sabi nga nun, parang merong ano ko ano man. At hindi po talaga minsan makarinig. Yung dito nakakarinig. Pag ginanon mo dito, walang reaction. Eh, sabi naman ng banal na kasulatan, ikaw kasi merong supernatural, diba? Nakapangyarihan na ng Diyos, nasa iyo na. Dahil ikaw na nga yun eh. Na-identified na yung sarili mo eh. Identified ka kay Kristo. At nangyayari sa iyo yung kalulatian ng Diyos. Amen? Hawakan mo. Tenga, hinawakan. In Jesus' name, mabuksan. Boom. Amen. Ang nangyari. Sabi ng bata, Pastor, nakakarinig na ako. Sabi ko naman, ha? Nakarinig ka na? Patay ko nagulat. Ano ibig sabihin? Ano ibig ko sabihin? Yun po yung mangyayari sa atin. Bakit? Kasi po tayo po yung mga warriors, army of God. We are the army of healers ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Ang sabi nga ni James, sino man may sakit, pag-pray mo, at yung mga may sakit, gagaling. Pastor, pinag-pray ko, hindi naman gumaling. Ikaw ba yung tagapagpagaling? Ang sabi lang naman ni James, ipag-pray eh. At sila'y gagaling. Amen? Sabi nga, ilay hands mo eh. Hello? Hindi po ikaw ang magpapagaling. Tandaan mo, ang Diyos pa rin. Mangyayari lang yung supernatural kasi yung kapangyarihan ng Diyos dadaloy sa iyo at yung dahil na yan ng kapangyarihan ng Diyos, pinag-pray mo, mararanasan ng lahat ng tao yung kapangyarihan na yan ng Diyos. Supernatural power of God. Hallelujah. Amen? Bakit? Kasi we've been identified with Christ. Yung ating kakilanlan, si Kristo na. Kaya nga ako ang tawag sa atin, di ba? Mananampalataya. Believers, followers of Jesus Christ. Are you blessed? O pwede natin tapusin. Pero anyway, conclusion na po ako eh. Okay? Sabi nga yan. And then, sabi dyan, and the testimony of the Spirit of God in our lives is unmistakable. Ano ibig sabihin po niyan? Yung patutuo ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay ay hindi mapag-aalinlanganan. Unmistakable. Walang pag-aalinlangan. Bakit po? For we can always
boldly say, I have been crucified with Christ. Amen? Hallelujah. Ako po'y pinako kasama ni Kristo Jesus. Hallelujah. Yung buhay ko, kasama ni Kristo. Pinako yung aking buhay. Hallelujah. Praise be to Jesus Christ. Hallelujah. Napako sa krus na kasama ni Kristo. At bilang konklusyon, ito na po siya. The desire of believers, tingnan nyo, believers po yan, should be that we willfully walk away from our rights and become slaves of our Lord Jesus Christ. Yung slaves po yan, be a servant of God. Kasi kung slaves ka and a servant of God, anuman yung ipinagagawa sa iyo, walang kondisyon, walang reklamo. Amen? Kaya ikaw, hindi ka dapat paniki. Alam mo yon yung paniki? Sabi ka, kapatid, manalangin ka. Sabi ganun nung ko. Sabi ganun, ba't ako? Alam mo yung bat? B-A-T? Ano yung bat sa Tagalog? Paniki yun eh. Maraming mga Kristiyano ganun eh. Pagka, sabi ganun leader o ng pastor, manalangin ka kapatid. Ba't ako, pastor? Ito lang. Alam niyo ba, maraming mga Kristiyano, kaya ako, pag Kristiyano, I always qualify. Maraming mga Kristiyano, hindi mo naman nalangin. And that is why, bago tayo nagsimula, I asked you to please grab someone else and to pray. Bakit po? Kasi dapat ito po yung ginagawa ng Kristiyano, ng mga believers. To read the Bible and then pray. Hello? Para po tayo pong lahat ay palakasin ng Diyos. Kaya tingnan mo, ang sabi po dyan sa screen, okay? Sabi nga, no? The desire of believers should be that we willfully walk away from our rights and become slaves of our Lord Jesus Christ. Yung maging hangaran natin, tayong mga mananampalataya, dapat ay kusa tayong lumayo sa ating mga karapatan. Wala po tayong karapatan na. Ang karapatan po natin, o karapatan ko, ay si Kristo na. Hello? Amen? Yung karapatan ko, wala na yun. Karapatan ko, si Kristo na. Pag sinabi ni Lord, ito, Kiko, yes, Lord. Diba? Pag pray mo, yes, Lord. Kwento ko lang, konti na lang. Nasa McDonald's ako. Paborito ko yun McDonald's. Ayaw kong Jollibee. But anyway, nasa McDonald's ako sa Makati. Sabi gano'n sa akin, Lord, pag-pray mo yun, alin dyan? Yun nandun. Sabi nga, family, dumating family. Sabi nga, puntahan mo, pag-pray mo lang. Sabi niya gano'n. Sabi nga gano'n. Gusto ko nang tanungin, bakit ako? Wala naman ako maituro. Walang taga-Bethel Okay. Sabi ko naman, okay. Sabi nga gano'n. Kumakain, gano'n, nandun sila. You know what? I approached them, family, and then sabi nga gano'n, magandang umaga po. God is impressing into my heart to pray for you. Can I pray for you? Sabi nga gano'n. Siyempre, Makati, dapat English. Kung sa Caloocan yun, pwede ba kita yung panalangin? Can I pray for you? Nagulat yung pamilya. Okay? Tapos sabi nila, sige po. Kasi po, ako po ay isang lingkod ng Diyos. Sabi nga gano'n. And God is impressing to me to pray for you. Sabi nga gano'n. Tapos, pinag-pray ko sila. Ano po ang gusto niyo ipag-pray ko? Brad, sabi nila gano'n. Kasi, kaya kami narito, mag-a-apply kami ng visa sa ganito, gano'n. Okay. Sige po, pray po natin. Okay. Then we pray. Nag-pray po ako sa kanila. At nung nag-pray kami, pinag-pray ko yung pangangailangan nila, bawat isa sa kanila, yung buong pamilya, pinag-pray ko, itinaas ko sa Panginoon. Alam nyo, tuwang-tuwa sila. Bakit? Kasi, yung kanilang damdamin, ay kinakabahan sila, stressful sila, na baka sila, ay ano yung mangyari doon sa anumang maging kalulansan. Kaya sabi nila pagkatapos, sabi nila, Brad, salamat kasi naibsan yung aming damdamin, naibsan yung aming pagiging balisa, sabi nga. Maraming salamat sa prayer mo. Oo, di ba?
Huwag yun ang tinanong kung binigyan lang ako ng McDonald's. Huwag na, kasi kumain na ako noon. Amen? Kasi tingnan nyo, di ba? Yun po yung maganda na pag tayo pong lahat, di ba? Meron pong ganun lagi. Kasama natin si Kristo. Yung ating karapatan, hindi na po yung karapatan natin. Karapatan na lagi ng Diyos ang nasusunod. Nakuha ko yan kay Pastor Hiram. Kilala niyo yun? Hindi niyo kilala? Okay. Pinsan po yun ng misis ko, si Hiram Pangilinan. Now, whenever God has imparted to you, whatever it is, you just pray for that person or that people. Bakit? Kasi yung Diyos yun eh. Amen? Kasi yung Diyos na yun, yung nagsasabi sa iyo, panalangin mo. Amen? Ganun ulit. Merong ganun. Minsan, merong umiiyak, katabi ko. Hello? Kaya pala siya umiiyak kasi yung nanay niya, nagka-cancer. Hello? Nagka-cancer. Okay? Tapos, katabi mo, yung cellphone, malaki. Pag sa Makati ka, malalaki yung cellphone. Tsaka magaganda. Kitang-kita mo, chismoso. Sabi ko akin ng Panginoon, sabi ko, pray mo siya. Pray mo yung nanay may cancer. Kasi nag-approach ako, sabi ko nun, kapatid, kasi kasama niya yung, siguro, barkada niya o whatever. Sabi niya, can I pray for you? Sabi ko, Sabi niya, pastor na po ako nun. Sabi ko, I'm a pastor and I'm a minister of God. Can I pray for you? Parang meron kang problema, sabi ko gano'n. Opo, kasi po, ganito yung nanay ko, nandun sa ospital, gano'n. Sinabi niya lahat. Okay. Sabi ko gano'n, God is telling me to pray for you, for your mother. Sabi niya gano'n. Can I pray? Yes. Sabi niya, pinag-pray ko. Tapos kung pag-pray, maging yung kasama, naluha eh. Bakit? Kasi, doon pa lamang sa prayer, naranasan na nila yung the supernatural power of God manifested in their lives. Naramdaman nila. Kaya sabi ko ron, yung nanay mo gagaling. Wow! Hallelujah. Hindi ko na po nabalitaan yun, pero alam ko, hindi naman siya nagbalita na namatay na o whatever. Bagamat kinuha niya yung aking number, pero syempre kung ano naman yun, di ba? Nakita pa naman sa social media, siguro buhay pa yung nanay. Di ba? Pero pray po ang Diyos. Ang importante, yung pong karapatan ko, wala na po yun eh. Karapatan na po ng Diyos, yung dapat na nangyayari sa aking pong buhay. Amen? Nawa, ganun din po ang bawat isa sa atin. Tama? O may tama? May tama. Okay. Praise the Lord. And then, pangalawa, lastly, sabi po rito, di ba? And until we do this, we cannot begin to be holy. However, when we do this, God can make Himself beneficial in our lives. Amen? Hallelujah! Hanggat hindi natin ito ginagawa, ay hindi tayo makapagsisimulang maging banal. Iron saint nga eh. Amen? Hallelujah! Gayun pa man, kapag ginawa natin ito, magagawa ng Diyos ang kanyang sarili na maging kapakinabang sa ating buhay. Bakit nagiging kapakinabang ang Diyos sa buhay natin? Bakit? Kasi ginagamit ka ng Diyos. God will be using you every day in your lives. Amen? Hallelujah. Praise be to Jesus. Galing ng timing. Music ba yun? Praise the Lord. Holy Spirit yan eh. Ang galing ng timing. Amen? Magiging kapakinabang ang Diyos sa buhay natin. God will be using you. Hallelujah. Sigurado yun. Bakit? You are a believer of Jesus Christ. Na-inspire ba kayo? Sa salita ng Diyos? Hindi ko yung salita, sa salita ng Diyos. Hallelujah. We can always do this because God is with us always. Sabi nga, Emmanuel, God is with us. Amen? At sa mga bagay nito, lalong lalakas ang iyong ma-encourage tayo na yung ating faith will be stronger. Amen? Magkakaroon ng enforced yung ating faith. Nakapasok pa talaga yung enforced. Diba? Galing. Merong enforced. Ini-enforce sa atin. And lastly but not the least, ito po yun. Hallelujah. The question now is, will
we be willing to be crucified with the Lord Jesus Christ? Ikaw ang sasagot niyan. Or, do we have our own idea of what we will become? Tanong, papayag ba ikaw o ako na ipako sa krus kasama ang Panginoong Hesukristo? O may sarili ba tayong idea kung ano tayo magiging? Sana, ang pinaka-idea po natin ay kasama tayong ipako ni Kristo Jesus sa ating pamabuhay. Simula ngayon, sabihin natin, Lord, I surrender my life. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Okay. Bukas mo yung altar. Sino sa inyo ang nais niyang isuko ang buhay niya? Sabihin mo, Lord, I want my life to be crucified with you right now. You can go here and then tayo po yung lahat ay mananalangin. Sige po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sige po. Praise the Lord. Tremendous thing will be happening sa ating pong lahat as we give our lives to Jesus Christ and be crucified with Him. Hallelujah. And we can tell them, or we can tell it to ourselves that I am crucified with Christ, yet not I that liveth, but Christ liveth in me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. To thee, God and Savior, I surrender. I surrender all. Sige po. Meron pa? Sige po. Kung kayo po hinihipo ng Diyos, nais nyo pong bigay yung buhay, narito po ang altar. You can tell God right now, sabihin mo, Panginoon, sinusurrender ko yung buhay ko. At simula ngayon, ikaw na yung mabubuhay sa akin. Amen. Hallelujah. They're all. Hallelujah. Yabasike yabandaladi. Meron pa po. Okay, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. To thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, hinaalay ko, Panginoon.
on, surrender po natin lahat. I surrender all. Oh, yes, Lord. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender. Minsan pa, I surrender all. Come on, surrender natin lahat. Woo! I surrender all. Sige, kapatid, surrender mo lahat. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Thee. Hallelujah. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Praise be to God. Lord, dalangin ko na matagpuan mo sa bawat isa sa amin si Kristo Jesus na siyang nabubuhay sa amin. Hindi na kami ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa bawat isa po sa amin. Lalabas kami ng bulwagang ito, daladala ang pagpapala mo sa aming pambuhay, daladala ang iyong kapangyarihan, daladala si Kristo Jesus sa aming pumabuhay. At kung dalala po namin lagi po yun sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, walang makakahadlang sa amin sapagkat si Kristo ay nasa amin lahat. Salamat po. Dakila ka, Lord. Sa iyo pong lahat ng kapurihan ng kalulatian, magpakilan po man. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Tayo po yung magmanalangin. Salamat po, Amang Banal namin sa langit. Ikaw po ay mabuting Diyos na Ama namin. Hindi ka po nagkukulang. Salamat sa patuloy na paalala mo sa amin sa umagang ito na kami, Panginoon, ay na-crucified na through you. At ang buhay na meron po kami ay buhay, Panginoon, na ikaw ang aming nire-representa. Buhay, Panginoon, na dapat naming ipamuhay na ikaw po ang nakikita sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po for the life of Pastor Kiko, sa kanyang pamilya. Patuloy mo silang abutin. Patuloy mo po silang samahan. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang gumamit, O Diyos, kay Pastor Kiko at ang buong sambahayan niya. Even the church ng San Juan Bethel, patuloy mo po silang katagpuin. At marami pong salamat sa bawat isa. Patuloy mong katagpuin ang aming mga pangangailangan. Patuloy na kalingain, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin. Tunay nga, Panginoon, maglingkod kami sa iyo ng walang kondisyon because you've done, Lord, everything on the cross for us. We are thankful for you, Jesus, that your life, Lord God, is our eternity. And in you, Jesus, is our life. Marami pong salamat sa aming pong pag-uwi, sa aming mga tahanan. Patuloy ka pong kumatagpo, kumalinga sa amin, Panginoon. Patuloy naming maranasan ang iyong mga himala sa buhay namin. Even our online viewers, brothers and sisters, patuloy mo rin po silang katagpuin, Panginoon, sa bawat araw ng buhay nila. We remember to pray for our Pastor John, Lord. Ikaw ang patuloy na magpagaling sa kanya, patuloy na mag-ingat, at patuloy, Panginoon, magpalakas ng kanyang katawan. Marami pong salamat sa bawat isa, Lord. We are thankful to you for your love, for your provision sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Oh Holy Spirit, thank you. Ikaw yung nag-guide, ikaw yung nagtuturo, ikaw yung nagpapahayag ng mga bagay sa buhay namin that we need to follow and surrender everything to you. Lord God, we thank you for today. Even mamayang gabi, Panginoon, pinapanalangin namin ang aming best first service, Lord. Our speakers at lahat po, Panginoon, sa mamayang gabi. Ikaw pa rin ang maitanghal. Ikaw pa rin, Panginoon, ang maluwalhati sa bawat gawain na ginagawa namin sa dakong ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Yesus na aming haring darating. Amen. Amen. Tawagan ko po si Pastor.
Purihin po ang Diyos. I have to do this bago ako magkaroon ng benediction. Paki-blast na lang po ito. I have to do this every Sunday sa amin pong church. But God is telling me, or impressing me right now to do this also dito. Mayroon po kasi tayo mga nanonood sa ating pong online na kailangan po itong prayer ito. Tawag ko po dyan ay prayer of acceptance. Can you do this? Sa inyo po, sa inyo lang po. Pero mas maganda po, ito po yung gawin po natin tungkol po sa ating mga puso. Okay? Kaya natin kumilos ang Diyos sa prayer po na ito. Sabihin lang po natin, Lord Jesus, God, be merciful to me, a sinner. I accept and confess you with my mouth to be my Lord and Savior. Forgive me of all my sins and iniquities. And I believe in my heart that God has raised you from the dead. And within my heart I believe unto righteousness. And with my mouth confession is made unto salvation. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Taas po natin ating mga kamay. Tanggapin po natin ang benediksyon o ang basbas ng ating Panginoon. Tanggapin po natin lahat. Ang basbas at pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit. Ang biyaya, pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. At ang patnubay at gabay ng Diyos, Espiritu Santo ngayon at magpakilampaman. Amen at amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. God bless you po. God bless you.